Pagpapaunlad ng civil registration at vital statistics registration ang tinutukan ng Committee on Population and Family Relations ngayong araw. Saklaw ng mga panukalang ito ang lahat ng uri ng pagpaparehistro sa bansa tulad ng birth at death registration. Para sa 13 sa tanghali, si Julian Bunag, live mula sa Batasang Pambansa. Julian? Naj, 12 panukalang batas na nakatuon sa pagkakaroon ng mas komprehensibong civil registration at vital statistics system ang binusisi ng Kamara ngayong araw. Isa rito ang House Bill No. 5213 o ang Philippine Civil Registration and Vital Statistics Act na inihain ng Tingog Party List. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020, higit 3 milyong Pilipino ang hindi rehistrado. Karamihan sa mga ito ay mula sa BARM kung saan pumalo sa higit 1 milyon ang unregistered, lalo na sa mga kaso ng pagkamatay. Layo ng panukala na i-digitize at i-modernize ang CRV system at pasimplihin ang proseso ng pagpaparehistro. Tinutukan din ng komite ang panukala gawing libre ang pagpaparehistro ng mga bagong panganak na bata. Sa talakayan naman, nag-iniit ni Albay 1st District Representative Shelo Lagman na posibleng maabuso ang libreng late birth registration. Ang ganda kasing isipin na free, no? Pero katulad ng pinag-usapan namin, pag free, minsan kasi hindi natin pinahahalagahan. Para sa akin, maganda sana na libre para lahat makapagrehistro. Pero may talaan. Libre siya pag nagrehistro ka, kunyari ngayon, no? Lahat ng bagong panganak. Libre siya up to a certain period of time. Naj, punto pa ni Representative Lagman na isa sa mga iniiwasan nilang mentalidad ay kapag nalamang libre yung pagpaparehistro, hindi muna nila gagawin, no? Lalo na yung iba nating mga kababayan. Kaya anya, mas maganda kung magkakaroon ng time frame, yung saklaw lang ng libreng pagpaparehistro at kapag lumagpas na sila doon sa time frame nga na iyon, magkakaroon na ng bayan yung gagawin nilang pagpaparehistro. Mula rito sa Kamara, balik muna sa inyo, Naj.